Pinas na ta, ihatod ta sa atong gwapa nga sister. Hello everyone, it's Chris and welcome to my channel, and I'm so thrilled to take you to my motherland, which is Philippines. Time check, it's 6:30 and my flight would be 11:30 Camping ka dito ha? Ikaw po. Safe travel. Thank you. At sa wala ng paeme-eme ay dumating na tayo dito sa Manila International Airport. Touchdown, Philippines. Grabe yung pagmamadali ko dito kasi from Terminal 1, kailangan ko pang pumunta ng Terminal 3 para habulin yung flight ko pa Cebu. At sa wakas, at nandito na rin tayo sa Cebu. At makapag-spend time na din sa family. Why look? Ha? Ang road po. Yan pala yung mga aso ko, guys. So, yung dark brown is si Masha, tapos yung medyo may pagka-bright is si Mushi. Tog. Ito pala yung view sa isang bahay namin, which is dito ako nagstay kasi napakalamig dito. At dahil ngayon nasa Pinas tayo, kailangan natin tanggapin ng ating personal alarm clock ay ang mga manok ng mga kapitbahay natin. Grabe, super dali lumipas ng mga araw. Nandito pala kami sa Santa Teresa de Avila Church to attend my boyfriend's baccalaureate mass and holding ceremony. Sa hindi nakakilala kung sino yung jowa ko dyan, sige, maghanap kayo kung sino. At syempre, dahil natapos na namin ang mga importanteng bagay na kailangan gawin, ay deserve namin kumain ng siomai bago ang flight namin papuntang Palawan. Nag-antay pala kami ng taxi dito. Grabe, super aga na flight namin. At nandito na nga tayo sa Mactan Cebu International Airport at kumain muna kami sa Jollibee bago ang flight namin. At ito na nga, it's a dream come true kasi wishlist talaga namin makapunta ng Palawan. Grabe, kahit nasa Himpapawid pa lang kami, napaka-breathtaking na ng view. Please check the surroundings to ensure that even if your personal belongings behind. And I welcome you everyone to Puerto Princesa International Airport. Alam niyo ba, Puerto Princesa is the cleanest and greenest city in the Philippines. O diba, ang saya ng bata? First out of town pala namin to kasi nung pumunta kami ng Boracay, kasama namin yung family ko. May susundo pala sa amin kasi naka-private tour kami papuntang El Nido. Imagine that, 6 hours papuntang El Nido. Scam yung 4 hours and 50 minutes nila dyan. Alam niyo kung bakit? Ang dami kasing stop namin kaya umabot ng 6 hours. Hindi pala dapat El Nido yung pupuntahan namin. Pupunta pala sana kami ng Coron. Kaso apahabobo ko yung binukong ticket sa Puerto Princesa. Huminto pala kami dito para kumain. At ito lang yung na-videohan ko, napakalaking ahas. And finally, nakakaraos din sa 6 hours ng pagkaupo na pakasakit ng puwet. Welcome to El Nido.
Pagkarating nga namin ay nag-arrange siya kami ng mga gamit at saka naglakad-lakad dito papuntang dagat at naghanap din ng makakain. Grabe, ang masasabi ko lang talaga ay worth it yung 6 hours travel namin tsaka yung ginastos namin. Walking distance lang pala to sa hotel na pinagstayan namin, maybe 5 minutes walk. Tapos naganap na lang kami ng makakain kasi medyo maulan-ulan din, hindi maganda yung panahon. Kita nyo naman yun. O, diba? Very cloudy. One night lang pala kami dito magstay sa El Nido. Tapos kinabukasan after island hopping ay babalik na ulit kami sa Puerto Princesa. So this is our first day and last day here in El Nido. So, ang aga pala namin nagising. This is around 5 a.m. So, pupunta lang kami dito to enjoy the view. And after this, we have breakfast. Then, ipipick up na kami na bangka para sa island hopping namin. This is the view of the hotel we stayed. Oh my God, tingnan nyo, grabe, ang ganda. Imagine nyo na lang, dito kayo nag-breakfast and this is your view, sipping your favorite coffee in the morning. And plus, your favorite weather. Ano pang inaantay natin? Let's go and let's start our journey. Super excited. Pinakagusto kong puntahan pala is yung Blue Lagoon kasi super ganda doon. Grabe. Buti naman at kumanda yung panahon kasi grabe yung ulan kahapon tsaka kaninang umaga, diba? Tapos tingnan nyo ngayon. Super ganda ng panahon. First stop pala namin is yung tinatawag nila na Seven Commandos Beach and just wondering kung bakit nila tinatawag na Seven Commandos. One hour pala kaming magstay dito to enjoy the view, take pictures, and rest. Grabe, super ganda dito. Apaka-white ng sand. Tapos, hindi ko alam kung bakit nila tinatawag na Seven Commandos Beach to. Pero focus lang kayo sa camera, may makikita kayong auntie na nakasombrero dyan, na napaka-chismosa, auntie ng Marites. Tawang-tawa ako dyan kasi hindi ko alam na kinunan pala ako ng video ng jowa ko. Para akong tanga dyan, tingnan nyo, nakikinig ako sa mga hindi ko kilala. At ayan na nga, super dali lang ng 1 hour. So kailangan na namin bumalik sa bangka kasama yung mga kasama din namin na ibang lahi, tsaka may mga Pilipino din naman dyan. Ang next stop pala ay ang pinaka-inaantay-antay ko sa lahat at ang favorite ko sa island hopping na to, which is ang Blue Lagoon. Welcome to Blue Lagoon everyone. So dito pala ma-experience nyo mag-kayaking and then makapag-swimming din kayo. Isa lang talaga masasabi ko sa island hopping namin na to and sa experience namin. It's a paradise. Isang kayak lang pala yung gagamitin namin ni Josh dito. Alam nga naman mag-social distancing pa kami. At aba, passenger princess tayo ngayon. 1 hour pala kami pwede magstay dito tsaka mag-enjoy, of course, mag-swimming. Kailangan lang namin mag-mind sa time. Pugi ah. Uy! Ay, kailang po. Kailang po. Pwede ka pala mag-swimming sa area na to. Nakita nyo naman light green lang yung water. Pero doon, makikita nyo doon sa unahan, yung medyo may pagka-dark na, wag kayong mag-swimming doon. Grabe, super lawak ng area dito. Tapos, napakalamig ng tubig. Grabe yung pagmamadali namin kasi muntik na kaming maiwan. Sagwan ng sagwan kami kasi yung isang couple na iwan na. Nag-stop pala kami dito for only 30 minutes to have our lunch and after that, continue na kami sa aming island hopping.
Last stop pala namin tong Chimitsu Island, which is pwede kaming mag-swimming dito at saka mag-snorkeling. Grabe, super pagod. Kakatapos na namin mag-island hopping tapos dumiretso na kami sa aming hotel. Tsaka magbihis tapos pick up na agad papuntang Puerto Princesa. Grabe, 6 hours na naman. Nandito na pala kami sa Marian Hotel, Puerto Princesa City. Grabe, super pagod. Imagine nyo natapos kami island hopping around 4:30 tapos umabot kami dito sa Puerto Princesa around 12:30 AM. 2 days at 2 nights pala kami dito sa Puerto Princesa at ang itinerary natin for today ay pupunta tayo ng one of the 7 wonders of the world, Underground River, Puerto Princesa. At dahil ngayon nagtatanga-tangahan na naman tayo ay nasira ang ating tsinelas, buti na lang may dalang susi tong si Josh. Huminto pala kami dito para makakabili ng mga souvenir tapos mag-take photos din. Hindi ko lang malala kung anong tawag nila sa area nito pero grabe, super ganda. From Sabang Wharf ay kailangan pala namin mag-transfer ng maliit na bangka papuntang Underground River. Diyan pala sa island ay located ang Underground River at nandito na nga tayo. Nakasuot na kami ng helmet dahil kailangan to para protektado kami. Tubang deh. $40 minutes pala ang total na nasa loob kami ng cave. Yung 20 minutes papunta doon tapos 20 minutes pabalik. Grabe, sobrang takot ko nung pumasok kami dito. Takot kasi ako sa madilim, fear ko yung sobrang dilim tapos napakaliit ng space. At sa wakas ay nakahinga na rin, grabe hinuhold ko talaga yung breath ko. Sabi nga nila, you should face your fears, kaya okay. Pabalik na pala kami ng city nito. Tsaka doon na lang din kami bibili ng mga souvenirs, pamigay sa aming pamilya sa Cebu, tsaka dadalhin ko din sa Australia. Kamag-anak ni Musa. Sir, ma'am, have you tried the This is our last day staying here in Palawan, so we're going to visit Butterfly Eco Garden and Travel Village at marami pang iba including Plaza Cuartel. Ang dami nilang different species dito. Yan ay baboy ramo, tapos scorpion. Hindi naman daw poisonous yan. Magkatapat lang pala yung Butterfly Eco Garden tsaka Tribal Village. Tapos yan, grabe, super laki. Di ko kayang hawakan yan. Nilagay na lang nila sa paa ko pero di ko talaga kayang hawakan. And for our next stop, Baker's Hills, Palawan. So, ang dami nilang mapagpilian dito ng mga delicacies. Kailangan ko din bumili para dalhin namin pasalubong sa Cebu at saka dalhin ko din sa Australia. After pala ng land tour namin ay didiretso na kami sa airport para sa flight namin para sa Cebu. Grabe, super dali ng mga araw. After ko mag-spend time with my family, ito na, babalik na naman ako ng Sydney. Kamu sa Uya Bron. Kamu sa Uya Bron, ha?